Sir, may tanong po ako tungkol po doon kay Colonel Mungaw. Siya po ba ay nakadetain po siya ngayon? Yan ang hindi ko alam kung siya nakadetain. Dapat hindi siya nakadetain kasi bawal yun. Talaga yung pangalan mo. Kung nagustuhan mo Cheetos, edi Cheetos ka o kaya Doritos, mga ganon. Para hindi ka ma-identify. But nevertheless, ikaw, alam mo kung sino yung pinangalanan mo ng ganon para ma-liquidate mo yung pinaggastusan mo. Hindi ito yung tipong binulsa mo lamang. So yun yung there is a manner ng liquidate, and lumabas naman yung findings ng COA na walang issue doon sa confidential and intelligence fund ni Vice President. So along this line, I don't think that meron silang issue, meron silang impeachable offense. So kung babalikan lang nila yung tungkol sa confidential and intelligence fund, walang wentang issue to para sa impeachment. Sayang lang ang oras ng tao, sayang lang ang pera ng taong bayan sa gagastusin nila doon sa impeachment na yun. Siguro mas magandang mag-focus tayo doon sa mga issues ng presidente para matulungan din natin yung presidente to clear his name. Doon kasi pagka nagkaroon ng impeachment against the president, meron na siyang pagkakataon na magpaliwanag doon sa mga issues kinakaharap niya, na binabato sa kanya, na siya daw ang mastermind. Sabi niya, paano ako magiging mastermind? Hindi ako lumalaban sa corruption. O then, he will have the opportunity to explain paano siya ang lumalaban, siya nga itong pinagbibintangan. See? So, Okay, sir, may pagkakataon siya. Sir, additional question po, since we're talking about the president. So, kayo po ba, sir, willing po ba kayo na magsampa ng impeachment tungkol sa presidente? At maging basihan ba ito yung dapat mag-public magpa-drug test siya upang maipakita na hindi siya liable? Pwede ba itong isampa bilang isa sa mga impeachment ng Pangulo? Yung kung ako magsasampa ng impeachment laban kay Presidente Bongbong, ang gagamitin kong basihan ay yung violation of public trust at saka culpable violation of the Constitution by sending the former President Duterte to The Hague without due process of law. Kasi alam nyo, yung warrant of arrest ng ICC, walang visa yun dito sa Pilipinas. It's just a scrap of paper. Kailangan yun muna, isubmit mo sa korte, yung korte ang mag-scrutinize, alamin ng korte kung may basihan ba o wala para ipadala yung ating citizen somewhere else to answer for a crime committed allegedly somewhere else. O kung dito man sa atin, para siya ay litisin sa ibang bansa. Makakaasa ka ba ng hustisya? Mas makakaasa ka pa ba ng hustisya sa banyaga kaysa sa kapwa mo Pilipino dito sa ating bansa? Diba? So, that to me is a culpable violation of the Constitution kasi yung kanyang oath of office to do justice to everyone, part ng Constitution yun. Sa Constitution natin. Violation of public trust because people trusted him that he is going to do his job. Hindi niya ginawa So, kung magpa-file ako along that line, So sir, follow-up question lang po. Ano pong kasi ang Vice Presidente po salita na parang hopeless na kami dahil kami nag-aantay na sana makabalik yung dating Pangulong Rodrigo Duterte. So sa pananagitan niya po, para bang hindi na makabalik. Ano pong masasabi niyo, sir? Ang masasabi ko doon makakabalik pa ng buhay ang ating dating Pangulong Duterte. So estimated niyo, sir, bago mag-election or before mag-election? Bago mag-election. After election. Or this year, 2026. Basta makakabalik pa siya. Sir, when it comes to President Trump, so nakita naman natin kung sino yung Pangulo na allegation na gumagamit ng illegal drugs. So, nagre-react din ang kanyang secretary na si Clear na haharangan ito ng mga kapulisan if ever ito ay puhulihin. So, ano sa palagay niyo, sir? Aminado ba siya na ang kanyang boss ay gumagamit ng
illegal drugs? Bakit ganun ang pananaw niya at pananalita niya? Alam ko, hindi ko maintindihan yung kung ano yung kanyang klaseng paninindigan, pero definitely tao kasi ng Pangulo yan, kaya ganun ang kanyang Pagtatanggol. ganyan. Saka nung pinasok si Maduro sa Venezuela, may hindi nga nila nalaman na nakuha na yung presidente nila. Yes. So kung pupunta man dito yon at kukunin si Presidente Bongbong, baka hindi rin natin malaman bago makuha. Pero hindi ko alam kung manghihimasok ng gano'n ang Amerika sa atin dahil wala naman tayo. Si Maduro kasi parang ang tingin ko dahil kaya kinuha is he is exporting drugs to the US. Wala naman tayong gano'n. Unless meron siyang proof na si Bongbong is one of the big drug lords. So I don't think that that's going to happen. Pero dito sa atin, kailangan lamang nating klaruhin, bigyan natin ng pagkakataon din ng presidente na maklear niya yung kanyang pangalan. No? Yun lang naman yun lang naman ang gusto rin ng mga tao na merong allegation, harapin mo. Sabi, drug addict ka, kapatid mo na nga nagsasabi, di drug addict ka. Di simpleng-simple lang, wala nang ibang katwiran, kesyo labag sa batas, kesyo labag sa kanyang right to privacy, etc. Hindi na, may issue So let's face the music. Pag-drug test ka, hair follicle test ka, doon natin malalaman kung totoo o hindi yung allegation. Sir, may tanong po ako tungkol po doon kay Colonel Mungao. Siya po ba ay nakadetain po siya ngayon? Yan ang hindi ko alam kung siya nakadetain. Dapat hindi siya nakadetain kasi bawal yon. Bawal na i-detain ang isang tao by reason only of his political belief. Nasa Bill of Rights yan, Section 13, Article 3 ng 1987 Constitution, na hindi mo pwedeng ikulong ang isang tao dahil lamang sa kanyang political belief, sa kanyang political inclination. So, hindi nila pwedeng i-detain si Colonel Mungao. So, maraming hindi nila pwedeng gawin kay Colonel Mungao because yung ginawa ni Colonel Mungao is just an expression of his personal views concerning a certain person. So kaya yun ang gusto nating ipaliwanag sa ating mga leadership ng ating kasundaluhan, kapulisan, na ang bawat sundalo, ang bawat pulis ay nananatiling Pilipino na mayroong karapatan sa ating saligang batas na hindi nila pwedeng saklawin. Hindi pwedeng sabihin na dahil sundalo ka na o ano ka, less of a Filipino ka na. Hindi. All the more because these people are sacrificing their life for the Filipino people. Pagkatapos sila pa yung babawasan mo ng karapatan, hindi yung obre yun. No? All the more dapat proteksyonan natin ang karapatan ng ating mga sundalo, ng ating mga pulis, ng ating mga uniformed personnel. No? So, right at this moment, yung partisanship, yung non-partisan, to me does not apply anymore because hindi election During election time, bawal kang mangampanya for this or for that candidate. Yun yung being non-partisan. Pero tapos na election, hindi ibig bang sabihin kung nag-declare ako. For example, ako, sinabi ko, ayoko na suportahan si Mr. Bongbong Marcos. Hindi na ako naniniwala na siya ay talagang para sa mga Pilipino. Yung ba, ibig sabihin ba no, nasa kabila na ako ng partido, doon na ako sa kabila pumanig? Hindi. Hindi automatic yun. Ang sinasabi ko lamang, hindi na ako naniniwala sa iyong katapatan na maging Pangulo ng Pilipinas. Bilang Pangulo ng Pilipinas, hindi na ako naniniwala sa kakayahan mong maglingkod para sa bayan. Yun lang ang ibig sabihin ng withdrawal of support. Hindi ibig sabihin sinusuportahan ko na mga kalaban mo. Hindi ganun yun. So, in that sense, walang partisanship. So yung non-partisan na yan, masyadong naabuso yan, masyadong nalalaso ng isipan ng ating mga naka-uniforming personnel na iniisip nila, hindi ko to pwedeng gawin. Aba, hindi pwede, hindi ganoon. Saklaw ng konstitusyon, lahat ng galaw natin. Kung meron kang patakaran sa loob ng sandatahang lakas o ng kapulisan na lumalabag sa karapatang pantao ng bawat tao, hindi uubre yun. Kailangan baguhin mo yan. See, at this point in time, I do not think yung non-partisan applies. No?
Wala yan. Election, yes. Pero even then, hindi pa rin. Dahil hindi pa rin absolute yung prohibition because you can still participate, you can still sit down and listen to a campaign. Yung ginagawa ng iba, bawal pati makinig sa kampanya. Hindi ubra yun because that is in the exercise of his rights as a Filipino. Sa kampanya, pwede ka maupo, makinig ka. Ay, di ba kinig ka rin doon sa kabila kung saan ka man nakaupo, nakunan ka ng picture, ay anong pakialam nila, nakikinig ka. Kasi gusto mong malaman, sino talaga ang iboboto ko. Ibig bang sabihin, sundalo ko, kailangan sa administration ako bumoto. Ganyan yung ginawa nila noong nakaraang eleksyon. Winalanghiyan nila ang taong bayan, ginamitan nila ng pera ng gobyerno, pambili ng boto ng mga tao, pantakot sa mga tao, pambili sa tao para sila ang manatili sa pwesto. Hindi tama yung ginagawa nila. Follow-up question, sir. Anong masasabi niyo po sa 2026 budget po na marami po sa social media nagkukondina na patuloy silang umaabuso sa kaban ng bayan lalo na when it comes to intelligent plans? Yung 2026 budget, labas pa lang no? So Yes. pinag-aaralan pa natin yan at nang malaman natin kung nagkaroon pa rin ng mga pang-aabuso. Pero but what is definite is that the 23, 24, and 25 they are unconstitutional. Meron na nag-file yan. Kami ang final namin laban kay speaker is yung criminal offense doon sa legislative falsification of legislative documents kasi may mga blanco nga yan nung una. So, yun yung final namin sa ombudsman na naka-hold ngayon kasi inaantay yung declaration muna ng Supreme Court kung yan ay constitutional or unconstitutional. Yung ganon. So, pinending muna ni Justice Martirez pero I don't know what Boying Remilio is going to do about it. So, ewan ko lang kung naitanong ko sir, tatanong ko lang kung ano na ang update sa kaso ni General sir. Sino General? Okay. Yung kaso ni General Pokis, nag-file kami ng motion. Sabi namin, postpone muna natin yung arraignment, ipatapos natin sa piskal yung kanyang investigation kasi nung hindi namin alam na nung matanggap namin yung resolution ng piskal December 10 hindi namin alam nung December 1 nag-file na pala siya sa court. At December 5 meron ng warrant of arrest si General Pokis. So hindi namin alam lahat 'yon. Basta ang alam lang namin tinanggap namin yung kanyang resolution nung December 10. So tapos nag-file kami ng motion for reconsideration. Hindi tapos 'yon. So sabi namin sa korte, bigyan natin ng pagkakataon yung piskal na tapusin yung kanyang preliminary investigation. Kailangan desisyonan niya yung motion for reconsideration namin. So binigyan ng korte ang piskal ng 10 days to comment doon sa aming motion. Pagkatapos noon, bibigyan siya ng pagkakataon na tapusin niya yung kanyang trabaho. Hindi pwedeng, meron kasing pending matter na unresolved. Kailangan niya i-resolve muna yon. So, yung pre-trial, sir, by January 14, ano masasabi? Yung bukas, hindi yun matutuloy muna Yung bukas. matutuloy. So, para ma-advise na rin namin sa iba ng Oo. kasama. Oo. Kaya yun ang Hindi yun matutuloy bukas dahil nireset ni Judge, hindi siya nagbigay ng date. Binigyan niya ng pagkakataon Tapusin mo muna na yung issue. prosecution na mag-comment. Pagkatapos doon, bibigyan niya ng pagkakataon yung prosecution na tapusin yung kanilang trabaho sa preliminary investigation. Sir, nandoon kami nung nangyayari yung paghuli kay kay General Nandun kami, sir. Pokis. So, meron kayong sinabi na magka-counter tayo, no? Magka-counter tayo doon sa ginawa sa atin na nag-i-insist kayo, nandoon kayo, ayaw kayong pakinggan ng pulis. Ano yon, itutuloy pa ninyo sir yung pagka-counter? Itutuloy natin yun, no? Kasi yung nangyari doon is a violation of Republic Act 7483 na ang isang taong arestado o detained o undergoing custodial investigation shall at all times be assisted by counsel. Noong time na yon, andun kami na, una kami dumating no? So, anyway, so sabihin na natin hindi kami na, sabihin na natin na tama yung sinasabi niya, na assuming pero hindi namin ina-admit dahil maaga kami, wala pa sila, nandun na kami. Assuming yung sinasabi niya, hindi ko naman sila nakita, hindi ko alam na nandyan sila, okay? Nung sumisigaw-sigaw kami doon sa labas ng gate, nandito kami, abogado kami, kailangan namin makausap ang aming kliyente, dapat pinagbigyan niya kami noon. Dapat pinapasok niya kami,
para makausap namin si General Tokis at masiguro namin that he is good, alam namin kung saan siya dadalhin, saan sila dadaan, etc. to protect our client. Hindi niya yung pinagbigyan eh. So yung punto na yon mali yun. Okay. Tutuloy namin, not because galit kami sa kanila o ayaw namin sa kanila, but because we want this to be a learning para hindi na nila makalimutan na may proseso palagi. Kasi ganito yan, aaresto ko ng isang tao. Ngayon aarestuhin mo, meron ka talagang sapat na katibayan at talagang tama ka, wala namang problema eh. Makukuha at makukuha mo yan. Pero kung may problema, talagang hindi mo pwedeng kuhain yan. See? So, fair is fair. Dapat merong patas lang na patakaran na pinapatupad sila. Magpapatupad ka lang dapat ng batas ayon sa batas. Ngayon, kung ito i-violate mo, ang problema, sumusunod ka sa utos ng boss mo, for example, tapos you are going to violate the law, the violation is personal to you. Yes. Okay, like for example, in this case, yung violation is personal to the commander, to the team leader of the arresting team, and to the rest of the team. See, so yung mga sumusunod, sir, sumunod tayo sa batas kasi damay kami dyan. Dapat ganun yung sasabihin din niya. See, so, hinihingi namin ang pangalan ng team leader, ng buong membership ng arresting team para ma-file na namin ang kaso. Pa-file si Attorney Topacio ng letter, magre-request, kailangan sagutin nila yon within 15 days. Pagka hindi, that's another administrative case, that is another criminal case. Yon. So, but we will do it. Salamat sir. Sir,